Welcome sa channel natin, QuickBooks Pinas. This channel is dedicated para dun sa gustong matuto ng QuickBooks online. Meron tayong course outline dyan mga boss, madami-dami pa yan. Tsaka meron tayong module binibigay every video. So I'm sure marami kayong matutunan dito mga boss. Tambay lang kayo sa channel natin. At saka pwede nyo siyang ma-access anytime. Basta meron lang kayong internet, visit nyo lang channel ito natin sa YouTube. So promise ko sa inyo mga boss, marami kayong matutunan dito. So kompleto na po lahat. Kailan nyo pa sisimulan? Let's go! Sa video na ito ay pag-usapan natin kung ano ang mga kakailanganin na reports bilang isang certified na bookkeeper. Actually, madami mga reports na kayang i-generate si QuickBooks Online. Pero when it comes to reporting, mayroong 3 reports ang sinusunod upang masabi natin na kung kumikita ba ang business or hindi. First of all, kailangan nating maintindihan kung bakit natin kailangan mag-generate ng reports. Unang-una ay, they show the true financial health of the business. So, dito natin malalaman kung kumikita ba sila or nalulugi. Ano ang net worth ng negosyo at may sapat ba silang cash para mag-operate. So, kasi kung walang reports, ang number ay just data lang. So, walang direction. Pangalawa ay they help business owners make smart decisions. So, ang owners nag-rely sila sa mga reports para makapag-decide kung need pa ba mag-cut off ng expenses or kailangan ba mag-increase ng presyo or kaya ba nilang ma-afford mag-hire ng mga staffs or is it time to mag-expand na ng business. Number 3 is they are required for taxes and loans and compliance. Gaya ng mga bangko, investors, and even ng government, humingi sila ng mga reports ay nasa bookkeepers, kailangan nating mag-generate para ma-ensure natin ang accurate tax filing, loan approvals, and even legal compliance. Pang-apat naman, they help detect errors and fraud early. With the reports, mas madali nating makita ang mga unusual numbers sa data, gaya ng mga big swing sa expenses, missing incomes, duplicate entries, at mga incorrect na categorizations natin. In short, with the reports, napoprotektahan natin ang negosyo sa pagkalugi. Panglima naman, they show the value of your work as a bookkeeper. As a bookkeeper, kailangan natin mag-generate ng up-to-date and accurate na report para makabuild tayo ng trust sa client, maipakita natin ang ating mga professionalisms, may tunay na contribution tayo sa business ng client natin at para ma-realize ng client ang ating kahalagahan as their trusted bookkeeper para mas magtagal pa tayo sa kanila. Pang-anim naman is they measure business growth. Sa report na i-generate natin, dito natin matutulungan ng mga client natin para ma-identify ang year-over-year progress, ang yung sales trends, expense pattern at saka ang cash flow stability. Which means lahat ng steps sa kumpanya ay kalkulado at measurable. Kasi if measured lahat, malaking chances na mag-i-improve ang business ni client entirely. So yun yung mga points na dapat nating malaman sa kalagahan ng mga reports na na-generate natin para sa business ng client as a bookkeeper. And let us proceed sa 3 major financial reports na hiningi usually ni client. Okay, so meron tayong 3 core financial reports para masabi natin ang financial health ng isang negosyo. Unang-una dito ay ang profit and loss. Purpose nito ay pinapakita dito ang lahat ng expenses sa business, lahat ng income at saka ang net profit over a period of time. Si profit and loss kasi siya ang tumutulong upang ma-access natin ang business performance at overall profitability. In short, isa ito sa mga tinitingnan kung kumikita ba ang negosyo or nalulugi na. At ito ang way para ma-generate natin ang profit and loss report sa QuickBooks Online. So para ma-access natin ang profit and loss report, punta kayo dito sa apps, tapos dito pala sa reports, tapos punta kayo dito sa standard reports. Ayan, so medyo mahina lang yung internet natin. So dito, pwede nyo itong i-customize actually. So merong naka-favorites dito, depende sa kung anong star yung i-click nyo dito as favorite. So dito kasi naka-prepared na ito. So meron na itong ready report para sa 3 major financial reports. So i-click nyo lang itong profit and loss detail or pwede kayong pumunta dito tapos hanapin nyo dito. Or pwede kayong mag-type dito ng profit and loss. Ayan. So dito sa profit and loss report, edit nyo lang yung date. Halimbawa dito sa akin, mag-generate ako ng report from January to January 31, 2025. So, set nyo lang yung date dito to January 31, 2025. At make sure yung accounting method is naka-accrual. So, ito yung profit and loss natin as of January 2025. So, para ma-generate nyo yung report, punta kayo dito sa
parang printer icon. Tapos, save nyo as PDF. Ayan, so, click nyo lang itong save as PDF. Ayan, so, nasi-save nyo na. Pwede nyo na yung i-watch anytime yung profit and loss na report. Pangalawa ay ang balance sheet. Purpose nito ay pinapakita niya ang overall assets, liabilities, at equity ng isang business. Si balance sheet ang nagbibigay ng snapshot sa company's financial positions at any point in time. Dito natin malalaman kung marami ba ang pagmamay-ari versus sa utang. At dito din ang pinapakita kung may sapat bang pera para sa negosyo at kung kaya bang bayaran ang mga obligations. In short, para siyang health check-up sa negosyo. Dito mo makikita kung gaano siya ka-stable, ka-healthy, at ka-valuable ang isang kumpanya. At ito ang way para ma-generate natin ang balance sheet report sa QuickBooks Online. So, para ma-access nyo ang balance sheet, punta kayo dito ulit sa Report, Standard Reports. Tapos, hanapin nyo dito yung balance sheet. Ayan, sa akin, naka-favorites na ito. So, i-click ko na lang. So, again, kailangan nyo din iset yung date. Depende sa anong gusto nyong target date. Sa akin is isang buwan na balance sheet. So, example, January 1 to January 31, 2025. So, dito tayo sa January 31 to 2025. So, naka-accrual method yan. So, ito ulit yung balance sheet natin. So, i-click nyo tong parang printer icon. Tapos, save as PDF lang natin. Ayan, so, save as PDF lang natin. Ayan, so meron na tayong dalawang reports dito, balance sheet, profit and loss. Pangatlo ay ang statement of cash flows. Purpose nito ay pinapakita niya kung saan galing at saan patungo ang cash. Kung sa operating expenses ba, or sa investing, or sa financing. Importante ang statement of cash flow kasi dito natin maintindihan ang liquidity at ang cash management ng isang kumpanya. In short, siya ay parang blood circulation ng isang business. Pinapakita dito kung umikot ba ang pera ng maayos or kung kaya bang suportahan ang operations, investments, at paglago ng isang kumpanya. At ito ang way para ma-generate natin ang statement of cash flow report sa QuickBooks Online. So, para ma-access yung statement of cash flow, punta kayo dito ulit sa reports, tapos standard reports. So, hanapin nyo lang yung statement of cash flow dito. So, kung hindi naka-favorites, hanapin nyo lang dito, statement of cash flows. Again, so kailangan nyo iset yung date, target date, kung ano yung gusto nyo. Sa akin is isang buwan ng January 2025. So, again, punta ako sa last date ng January, which is 31. Tapos, i-run report nyo lang, ano. So, yan. Meron na tayong statement of cash flow sa isang buwan ng January 2025. So, para ma-generate nyo yung report, punta ulit kayo dito sa printer icon. Then, pwede kayong mamili kung portrait ba siya or landscape. So, sa akin, gusto ko lang portrait siya, ano. Tapos, save as PDF nyo lang. Ayan, so meron na tayong tatlong report, statement of cash flow, balance sheet, at saka si profit and loss. At yun ang tatlong major core financial reports na usually hinihingi ni client sa atin as bookkeeper para ma-evaluate ang business health ng isang kumpanya. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please like and subscribe para wala kayong ma-miss ng mga videos natin. So, see you soon.